يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا الحمد لله نحمده ونستعينه May yakap pintagot. Pinakil mo ang paniniwalang ito. ang mga nag-aayuno at nagsasala at nagsasadaka Walang yagtariyakin ang Islam at inan paniniwalang ito wa fil akhirati minal. قريب أنت من قلبي بعيد والأسى kanya panagmamahal para mas lalo ng mahigit na mahal tago mo ng sikreto ito ay nakarating tapos ang Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana فهل لبكائكم رد غريب في ديار الكفر تشكو والنوى فقدو لماذا الحزن يا سعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ثم اشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ang papuri, pasasalamat, pagpapala ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagar risala, nagparating ng mensahe, wa addal amana, nagpatupad ng kanyang mga tungkulin, wa nasaha hadhihi al-umma, at nagbigay ng payo sa ummah na ito, wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin, at nakipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang dumating sa kanya ang kamatayan. Sallallahu alayhi wa ala alihi. Ang kapayapaan, pagpugay ni Allah ay mapasa kanya at kanyang mga pamilya at lahat ng tagasunod niya hanggang araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag hayaang abutan ng kamatayan na wala sa pananampalatayang Islam. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong sangkatauhan, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na naglikha sa inyo mula sa isang lalaki at isang babae, at mula sa kanila ay lumabas ang napakaraming babae at ang mga napakaraming babae. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na itatanong ang obligasyon ninyo sa inyong mga kamag-anak. Innallaha kana alaykum raqiba.
sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagian sa inyong nakamasid. Sinabi ni Isa ibn Maryam alayhi salam sa banal na Quran, si Jesus na anak ni Maria ay nagwika, awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayyan. Palagian ninyo akong payuhan na magpatuloy sa salah, pagsasagawa ng salah, bagay na hindi pinapansin ng mga hindi Muslim. Na si Isa alayhi salam nagsasala ng tulad ng pagsasala ng mga Muslim. Awsani bis salah, patuloy ninyo akong payuhan ng salah at zakah at pagbibigay ng kawang gawa hanggat ako ay nabubuhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Walang pinag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala maliban ang sambahin siya ng taos-puso. Magtayo ng salah, itaguyod ang salah, magbigay ng zakat, ng kawang gawa, at yan ang matuwid na reliyon. Mga kapatid sa Islam, ang salita ng mga tao ngayon, iba na ang Muslim noon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa Muslim ngayon. At tunay na napakaraming pinagkaiba. At sumpaman kay Allah, realidad na nakikita natin ngayon, sa panahon natin, ang maramihang mga Muslim ang bumitiw sa salah. Wallahi al-azim, ito ay katotohanan na kung meron mang malaking pinagkaiba ang mga Muslim ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon natin ngayon, ay ang pagbitiw sa salah ng napakaraming Muslim. Wa'iyadan billah. Tinanong ang isang sheikh, ano ang kahinaan ng ummah? Wallahi al-azim, pagbitiw sa salah ng maraming Muslim. Pagbitiw sa salah ng maraming Muslim. Pagbitiw sa 5 obligasyong itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagdarasal. Walamma kathirun minal muslimin tarakuha hammu fi hukmih. At nang marami sa mga Muslim ang bumitiw sa salah, pinag-usapan ang hukom nito. Fama hukmu tarkus salah? Ano ba ang hatol ng tao sa taong bumitiw, nagpabaya o lumiban sa salah? Tumaktalaf al-a'immah, at ang ating mga imam ay nagbigay ng iba't ibang opinyon. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, sinabi ni Imam Ahmad, tarikus salah kafiran kufran. Ang lumiban sa salah, kafir, kufran, mukhrijan minal millah, nawala ng pananampalataya, hindi Muslim, nakagawa ng pinakamalaking kawalan ng pananampalataya. Labas sa pananampalatayang Islam, yuqtal idha lam yatub, at papatayin kung hindi nagbalik loob. Sino to? Imam Ahmad bin Hanbal. At sabi ni Abu Hanifa, Malik at Shafi'i, fasiqun la yukaffir. Sila ay rebelde, mapaggawa ng kasamaan, subalit hindi kafir. Tumakhtalafa. Sabi ulit ni Imam Malik at ni Shafi'i, yuqtal haddan. Ang hatol ay kamatayan. Idha lam yatub, kung hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Abu Hanifa, yu'azzar wa la yuqtal. Pahihirapan, parurusahan, subalit hindi aabot sa kamatayan. Mga kapatid sa Islam, sa mga nagtataguyod ng salah at sa mga nakakakita ng kapatid na hindi nagsasala, ito naman ang sabi ni Sheikh Uthaymin sa ating panahon. Idha kanat hadhihi al-mas'ala min masail an-niza' wajib radduha. Kung ang usaping ito ay usapin na hindi nagkakasundo ang marami, nagkakaroon ng pagtatalo-talo,
Obligado sa atin ang sagutin ito. Kaya hindi ito dapat talikuran ng mga imam at dapat sa isang Muslim na maunawaan ang malinaw na gabay patungkol sa usaping ito. Ang usapin ng taong nagpapabaya, bumibitiw, nagliliban sa sala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Kung anuman ang inyong pinagtatalunan sa isang bagay, ibalik niyo ang hukom kay Allah. Sa isang talata, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kung kayo ay nagtalo-talo sa isang bagay, wala kayong ibang gagawin kundi ibalik ito kay Allah at sa kanyang sunnah. وَإِذَا رَدَّدْنَا هَذَا النِّزَاعَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَدْنَا أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ. Kung ang usapin ito ay sasangguni natin sa aklat, sa banal na Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadna anna kilahuma yadullu. Matatagpuan natin, sabi Sheikh Uthaymin, na ang dalawang aklat na ito, salita ni Allah at salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadullu ala kufru tarikus salah. Magbibigay ng linaw na ang nagpabaya sa sala, nagliban ng sala, ay kafir at labas sa Islam. Kufrul akbar, pinakamalaking kufur, al-mukhrij 'anil millah, at magiging dahilan para lumabas sa pananampalatayang Islam. At dito, inisa-isa ni Sheikh Uthaymin ang mga katibayang matatagpuan sa Quran at Sunnah. Mga kapatid sa Islam, wala tayong ibang katibayang pinagkukunan kundi ang dalawang aklat na ito. At hindi dapat manaig ang katwiran o pag-iisip ng kung sino man. Sa tuwing makita na natin ang katibayan mula sa Quran at Sunnah, ang wajib ay sami'na wa ata'na, ay ang sundin natin pagkatapos natin itong marinig. Una sa katibayan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga nahuli, ang mga sumunod, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ay nagpabaya ng salah. Itong mga huli, mga sumunod, nagpabaya ng salah, وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ, at ang sinunod nila ay ang kanilang mga pagnanasa. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, nawalan sila ng pananampalataya. Hinubad nila yung kanilang pananampalataya at humarap sila sa kasamaan. Maliban, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, maliban sa nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at sinagawa niya yung pananampalataya niya at nagpakatuwid sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajhul dalala, ang katibayan dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang magbibitiw sa salah ay kahalintulad ng nawalan ng pananampalataya dahil sa sinabi niyang illa man tab, maliban kung magbalik loob. Ang taong nagbitiw sa sala at hindi nagbalik loob, itinuturing na humarap sa kasamaan at binitiwan ang paniniwala. Sa talata na ito na matatagpuan sa Surah Maryam, una yan. Pangalawang katibayan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. At kung magbalik loob, nagtauba, at muling itanayo ang salah, at muling nagbigay ng zakat, kapatid nyo sa reliyon, kapatid nyo sa pananampalataya. Sa makatuwid, hindi ipinatuturing ni Allah na kapatid nyo ang taong hindi nagsasala. At ang kaugnayan ng pagiging magkapatid sa Islam ay palatandaan ng pananampalataya sa reliyon.
Tandaan natin ito mga kapatid sa Islam. At napakaraming dalil ang nasa harap natin. Na palatandaan na yung isang tao ay ituring mong mananampalataya ay palatandaan din ng pananampalataya para sa iyo. Kaya ito yung dalawang katibayan matatagpuan sa banal na Quran. Na ang taong nagpabaya sa salah ay kafir at nagiging dahilan ng paglabas niya sa pananampalatayang Islam. Wa amma fi sunnah, at samantalang sa pagsunod naman sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga katibayang makikita sa sunnah ay ang mga sumusunod. Una, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Katotohanan na ang pagitan ng isang lalaki na Muslim sa shirk at sa kufur ay ang pagbitiw sa salah. Napakalinaw. Yung taong mananampalataya, ang hangganan mo bago makarating sa shirk at kufur, tarkus salah, ay ang pagbibitiw ng salah. Sa isang hadis pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ang kasunduang namamagitan sa atin at sa kanila na mga hindi mananampalataya ay ang pagbitiw sa salah. Kung sino man bumitiw, magpabaya o hindi magsalah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, nawalan ng pananampalataya. Naging kafir. Pangatlong katibayan na matatagpuan sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara fatarifuna wa tunkarun fatu'rafuna wa tunkarun faman arifa dhari'ah wa man ankara salima walakin man radiya wa taba. Dahil tulad ng hadis pang-apat, sinabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum a'immatukum alladhina tuhibbuna wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim wa shiraru a'immatikum alladhina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf? Qala la, ma aqamu as-salah fikum as-salah. Ma aqamu fikum as-salah. Sa mahabang hadis na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya, sa panahon na yon, magkakaroon kayo ng mga pinuno. Mga pinunong nagpapatupad ng ma'ruf, ng kabutihan, at mga pinunong gumagawa ng mungkar o paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mabuti sa inyong mga pinuno, silang mga minamahal kayo at minamahal niyo sila. Subalit magkakaroon ng pinuno na magiging masuwayin, malabagin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mga sahaba, hindi ba namin sila lalabanan o didigmain ya Rasulullah ang ganitong klaseng pinuno? Halula. Hindi. Hanggat sila ay nagsasala. Subhanallah. Hanggat sila ay nagsasala. Bakit? Sapagkat may ituturing pa silang Muslim. Ito yung pamantayang itinalaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hangganan ng mga pinuno. At ito rin ang kabilang sa pinakamatitibay na dahilan para maging hatol na kafir ang isang taong bumitiw sa salah. Sa aklat na ito ni Sheikh Uthaymin, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron binanggit ang mga tao. Fa'in qala al-qail, kung sakaling may magsabi, ya Sheikh, ما هو الواجب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفرا تارك الصلاة? Yung mga taong nagsasabi,
na hindi daw kufur ang bumitiw sa sala, meron ba silang katibayan? Ang sagot ni Sheikh Uthaymeen, الجواب أن هذه الأدلة لم يأتي فيها أن التارك الصلاة لا يكفر وأنه مؤمن وأنه لا يدخل النار وأنه في الجنة ونحو ذلك. من تأملها وجدها لا يخرج عن 5 أقسام. Maraming pagkakabaha-bahagi. Pero isa sa mga sinabi Sheikh Uthaymeen, kung meron man silang katibayan na hindi kafir ang hindi nagsala, isa dito ay ang paggamit ng daif na hadis. Pangalawa, ang pagbibigay nila ng maling interpretasyon sa talata sa banal na Quran. At una na dito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinapatawad ang mag-shirk sa kanya at ang ibang kasalanan ay patatawarin niya kung naisin niya. Tinuturing nila na kabilang sa patatawarin ni Allah ay ang bumitiw sa sala. At yung shirk, hindi patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang paliwanag dito ng ating mga ulama, ang pagbibitiw ng sala ay kufur. Bakit? Sapagkat sa hindi paniniwala sa kung ano man nakasaad mula sa Quran at Sunnah, na pumaparehas siya sa kasalanan ng shirk. So mga kapatid sa Islam, ito ay ilang mga gabay na matatagpuan, katibayan mula sa Quran at Sunnah at pagpapaliwanag ng ating mga ulama hinggil sa napakalaking issue ng pagbibitiw sa sala sa panahon natin ngayon. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفصل الثاني فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره. bilang pagpapatuloy sa pagpapaliwanag ng taong bumitiw sa sala ay tinuturing na ridda o pagtalikod sa pananampalatayang Islam. At ito ang arjahul aqwal, akrab wa asah, pinakatamang opinyon sa usaping ito. At ang taong magsabi na ang bumitiw sa sala ay hindi kafir ay nagkamali mula sa pananaw ng ating mga imam. Sapagkat inilantad lahat ng katibayan mula sa Quran at Sunnah na ito ay kabilang sa pinakamalaking kawalan ng pananampalataya. Na ang katotohanan ng tinanong ang mga sahaba, kalugdan sila ni Allah, katungkol sa hindi pagsasala ng tao, marami sa mga sahaba nagulat o sa mga salaf. Nag-isip sila, kaya ba yun magawa ng isang taong Muslim na mananampalataya ang bitiwan ng sala? Si Imam Ahmad, binisita siya ng kanyang dalawang estudyante at binigyan niya ng magandang tulugan dahil sila'y manlalakbay at naglagay siya ng tubig. Kinaumagahan, nakita sila ng kanyang mga mag-aaral at nakita niya na yung tubig hindi nabawasan. Sabi ni Imam Ahmad, hindi kayo nagsala sa gabi? Sabi ng mag-aaral na ito, Ya Imam, kami ay manlalakbay at napagod kaya hindi kami nagsala. Kinadismaya ni Imam Ahmad. Sabi niya, kahit 2 rakaah, hindi niyo maalay sa inyong Panginoon. Sunnah ang pinag-uusapan, sunnah. Sunnah, mga kapatid sa Islam. At bukod yan, binigay din ang mga hatol
sa taong bibitiw sa sala. Mga hukom na may kinalaman dito sa mundo. Una, sukutul wilaya, ang pagkawala ng bisa ng kanyang pagiging wali. Sukutul wilaya. At ang pagiging wali ay maraming aspeto sa buhay ng isang Muslim. Pagkakaroon ng posisyon sa komunidad ng Muslim, sa bahay, at iba pang mga sangay ng buhay. Pero isa sa pinakamalaking wali na tinutukoy dito, ang maging wali pa siya ng kanyang mga anak pagdating sa pag-aasawa. Sukutul wali, wilaya. Pag ang isang ama ay hindi nagsasala, hindi marapat maging wali sa kasal ng kanyang anak na babae na nagsasala. Pangalawa, sukut irthuhu min al-aqarib, pagkawala ng pagmamana mula sa kayamanan ng mga Muslim. Kung ang isang tao ay hindi nagsasala, bumitiw sa sala, nawala yung karapatan niya sa anumang yaman ng kanyang pamilya na mga nagsasala. Pangatlo, tahrim dukhuluhu Makkah wa haramuha, pagbabawal ng pagpasok niya sa Makkah. Sapagkat ang mga pumapasok sa Makkah ay ang mga mananampalataya, ang mga Muslim na nagtataguyod ng sala. Panglima, tahrimu as-sala alayhi ba'da mautihi wa tahrimu ad-du'a lahu bil maghfirah war rahmah. Subhanallah. Pagbabawal na salahan siya sa kanyang pagkamatay. Wa tahrimu ad-du'a lahu bil maghfirah war rahmah, at pagbabawal, tahrim, na manalangin para sa kanya ng kapatawaran at awa ni Allah. Bakit? Kasi hindi nagsasala. Kasunod, tahrim nikahuhu al-mar'atul muslimah, pagbabawal na mapangasawa siya ng babaeng muslimah. Na kung meron kayong mga anak, kung meron ka man tingnan sa pagkatao ng isang gustong kuhain ng kamay ng inyong anak, ay ang kanyang pagsasala. At ang lahat ng ito, mga kapatid sa Islam, ay mayroong mga katibayan mula sa Quran at Sunnah. ثانيا الأحكام الأخروية المترتبة على الردة. Sa panghuling bahagi ng aklat ni Sheikh Uthaymin, ang hukom ng taong nagpabaya ng sala sa kabilang buhay. Una, anna al-malaika tuwabbiquhu wa tuqarri'uhu. Qala Allah Ta'ala, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Ang una, ang mga hukom na may kinalaman naman sa kabilang buhay, na ang mga anghel ay kinamumuhian sila ng masidhing pagkamuhi. Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung makikita nyo lamang kung paanong kuhaan sila ng buhay ng mga anghel, ay sadyang napakasakit. Yadribuna wujuhahum, pinapalo ang kanilang muka at kanilang mga likuran, at sinasabihan sila na pumasok kayo sa mainit na parusa. At yan ay sapagkat sa ginawa ng kanilang mga kamay, at katotohanan si Allah ay hindi mag-aargabyado sa kanyang mga alipin, hindi mandaraya sa kanyang mga alipin. Pangalawa, annahu yuhshar ma'a ahli al-kufr wa shirk li'annahu minhum. Wa'iyadan billah,
na pag binuhay siya sa araw ng paghuhukom, kasama niya ang mga kafir at mga musyrik. At matakot tayo kay Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Uhshurul ladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Buhayin ninyong muli itong mga mapaggawa ng kasamaan kasama ang kanilang mga asawa. Wa ma kanu ya'budun, at kanilang mga sinasamba. Ang tinutukoy dito mga kapatid sa Islam, azwajuhum, ay hindi literal na asawa. Sa tafsir, ang sabi ng ating mga ulama, asnaf, buhayin niyo sila kasama ang kanilang mga kauri. Kauring mga hindi nagtataguyod ng salah. At ipatikim sa kanila ang napakalupit na parusa ni Allah. Pangatlo at panghuli, al-khuludu fin-nar abadan, ang pananatili sa impyernong apoy nang wala ng labasan. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinumpa niya ang mga hindi mananampalataya at inihanda sa kanila ang masidhim parusa. Khalidina fiha, doon sila mananatili ng panghabang buhay. La yajiduna waliyan wala nasira. Hindi sila makakakita ng taong tutulong sa kanila o ng sino mang tutulong sa kanila. Wa'iyadam billah. Mga kapatid sa Islam, ang usapin ng tungkol sa pagpapaliban ng sala ay usaping dapat nauunawaan ng mga Muslim. Totoong mayroong pagtatalo sa mga opinyon, subalit inilalantad sa atin ngayon ng mga maalam, ng mga imam, ng mga ulama, ang tunay na hatol dito, na ang bibitiw sa sala ay kafir. At ito'y hindi marapat sa isang Muslim na nagsasabing siya ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bitiwan ng sala. May pasubali. May mga antas pa rin kung papalawakin pa ang pag-aaral. Sapagkat merong bumitiw ng sala, sapagkat hindi pa niya alam ito. Tunay na hindi siya mananagot kay Allah. Yung taong nag-Muslim ngayon, obligado sa kanya magsala sa mga susunod na sala. Al-Asr, Maghrib, Isha. Subalit kung hindi niya magawa yun dahil sa kawalan ng kaalaman, o di kaya kawalan ng kasamang magtuturo, at iba pang mga dahilan tulad nito, ay hindi siya hatulang kaagad ng kafir. Bakit? Sapagkat wala yung kaalaman. Pero mga kapatid sa Islam, sa atin, na 20 taon ng Muslim, 5 taong Muslim, pinanganak na Muslim, para bumitiw sa sala, ito ay tunay na kawalan ng pananampalataya. Magarraka bi rabbikal karim. Anong dahilan? Bakit ka tumalikod sa Panginoon mo? Kabilang ito sa mga walang idadahilan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hindi siya magsasala. Sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalu ma tus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Katotohanan na ang unang-unang itatanong sa isang alipin sa araw ng paghuhukom ay ang salah. Unang-unang itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mujahidun, may salatul khawf, habang nakikipagdigma, kahit nagliliparan ng pana, ang mga bala, inutusan magsala. Mga taong may sakit, inutusan magsala. Taong bulag na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naririnig mo ba yung adhan? Opo, ya Rasulullah, kung ganun tugunan mo. Hindi lang basta pinagsala sa bahay, pinapunta sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid, walang dahilan para hindi magsala ang isang Muslim. Kung haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mag-isip kayo, gamitin nyo na lahat ng talino nyo na magiging dahilan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Bakit ka bumitiw ng sala? Wala kang makikitang dahilan. Sakit, oras, kahit walang paa, kahit na ang gumagalaw sa iyong mata, kahit na nabulag ka, kahit wala ka nang kayang pagalawin sa katawan mo, inutusan ka pa rin magsala. Lahat ng dahilan ay ginawan ng solusyon para masagawa ng tao ang sala. Ang katotohanan ng awa ni Allah na ang sala ay maging 5,
Kapagkat pinagutos ito na 50, hanggang naawa si Allah subhanahu wa ta'ala at meron tayo ngayong 5 na lamang na sala. Mga kapatid sa Islam, anong dahilan para hindi magsala ang isang Muslim? Ano? Wallahi alazim, walang ibang sagot kundi mga nakakahiyang mga sagot. Kawalan ng pananampalataya. At makikita nyo na tama ang sinabi ng ating mga ulama. Pag merong sumagot kung bakit hindi siya nagsala, kufrun. Kufur. Kawalan talaga ng pananampalataya kay Allah. Anong dahilan para hindi gawin? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ang pinagutos lang sa iyo ni Allah ay sambahin mo siya ng taos puso at magtaguyod ng sala. So bakit bibitiw sa sala? Gaano tayo kasigurado? Gaano karaming mga Muslim ang nagsasala ngayon ng 5 beses ang araw? Iyadan billah. Gaano karaming nagsasala ng Fajr? Gaano karaming nagsasala ng Fajr? Gaano karaming nagsasala ng Jumu'ah? Ngayon, tiyak, walang pasok, bakasyon, sarado ang mga mall, maraming nagsasala ng Jumu'ah. Pero Fajr, mga kapatid sa Islam, Salatus Subh, As-Subh, wallahi al-azim, ang pinag-uusapan natin, hukum ng taong nagpabaya ng sala. Kung may pagkakataon, alamin ng isang alipin, fadlus salah, kabutihan naman na magagawa sa'yo ng sala. Wala ka rin dahilan para hindi gawin ng sala. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung alam lang ng isang Muslim ang gantimpala ng sala, ng sunnah ng Fajr, gagapang siya papunta sa masjid. Gagapang. Raka'atil Fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Yung 2 rakaat ng Fajr before sala ng Fajr ng Subh, mabuti pa sa mundo at anuman laman ng mundo. Subalit yung mga tao ang hinahabol ang mundo, kaya nabibitiwan ng salat. Mga kapatid sa Islam, kung meron tayong malaking suliranin sa ummah, ito, na pagka nakakita tayo ng kapatid na hindi nagsasala, obligasyon natin ipaliwanag sa kanila. Pagkaraan nating mapagtagumpayan sa ating mga sarili. Ang pagtataguyod ng sala na ito, na haligi ng ating pananampalataya, unang itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, obligasyon itinagalaga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi mababawasan ang kapangyarihan ni Allah kung hindi man tayo magsala. Tayo ang higit na may kailangan sa ibadah na ito, sa pagsamba na ito, at katotohanan, tandaan natin na ang bumitiw, ang iwanan, ipagpaliban ang obligasyon na ito ay katotohanan nawalan siya ng pananampalataya. ألا تصلوا على نبيكم فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين من الدعاء المخلصين والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا عزيز يا قوي يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في دينك يا عزيز يا قوي يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا في الإسلام اللهم ثبتنا في الإسلام اللهم ارزقنا الشهادة قبل الممات اللهم ارزقنا الشهادة قبل الممات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا إخوانا متحابين بجلالك يا عزيز يا قوي يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر